Hi guys, welcome dito sa Rizana Tarot. This is a general reading. Your energy at this time. I get wings to fly. I feel that I'm alive. Oh, when you bless the day. Hindi ka padalos-dalos eh. May gusto kong balikan o may babalikan ka. May babalikan ka. May babalik sa'yo. May babalik sa'yo. Si King of Pentacles in reverse. Death card na may nag-end sa inyo ng tao na yan kaya babalik sa'yo. Parang unstable, uncomfortable, feeling unsecured o hindi siya secured, hindi siya okay. Hiwalay kayo. There's in separation right now kaya in reverse yung King of Pentacles. Sa kanya to, the fool na to sa person. Ano to eh? Takot siyang mag-risk. Or takot siyang kontakin ka. Hindi siya fearless na kontakin ka o mag-risk sa'yo. Pero babalik siya sa'yo. Hindi siya nagpapadalos-dalos. Queen of Wands. Passionate siya, goal-driven, pero hindi siya napapadalos-dalos. Positive naman siya. Parang hindi siya pinapapalanuhan yung maigi, kundi talagang this person is making sure na mag-succeed yung kanyang plans. Hindi yung plans niya. Mag-succeed yung gagawin niya. Hindi. Mag-succeed yung goal niya. Hindi. Na mag-succeed yung next move. Next move nga niya. Next move niya. Yung next move niya. Ayan o. Makipagrelasyon sa'yo. Talagang makapag-umpisa kayo ng relationship talaga. Yun ang gusto niya. Mag-succeed na makapag-umpisa kayo ng relationship. Ayan. I get wings to fly. Attracted siya sa'yo and passionate. Aggressive and sigido, determinado na mag-take ng action sa'yo.
Parang nagmamadali pa nga eh, na ipurso ka o puntahan ka. Yan. Fire energy. Ready ka na sa tamang oras. Magkaganto. Parang kung sa bunga pa, hinog ka na or manibal. Kung sa ano pa, sa papaya o kaya sa mangga, manibal na. Ready na, matured na. No? Ready na sa parang nakaset na talaga. Nakaset na pinaprepare na, nakaprepare na darating na lang tong person na to. Nakaset na. Hindi na nakaset na darating na lang to. Kundi hinog na. Yun ang tamang hinog ka na. Hinog ka na. No? Ready ka na talaga. Kung sa prutas pa, hinog ka na. Yun ang tamang term dyan. Hinog ka na. Ready ka ng pitasin kung sa prutas pa. Ready ka ng kunin nitong person mo. Ready ka ng kunin ng person mo. Hinog ka na. Kasi parang dumaan ka niya sa, sa process, sa transformation for sure. O dumaan ka sa preparation. Yan. Dumaan ka sa preparation. Yan. Ready ka ng kunin ng person mo na yan. O ang mag-umpisa kayo ng relationship. See? I get a wish to fly. It's time for me to heal now. Panahon na daw para mag-heal siya. At para ipurso ka niya. Ano pa ang gusto sabihin? Get on the second time finding out the truth, crush me. So, may nalaman siya na totoo, katotohanan, na nadurog siya, no? And you don't know how hard it was to let you go. Mahirap daw talaga, hindi mo lang daw alam kung gaano kahirap na kalimutan o i-let you go. Kaya, ayan, babalik siya sa'yo kasi hindi mo lang daw alam kung gaano kahirap para sa kanya. Nakalimutan ka o i-let you go ka. Hindi ka nga niya ma-let you go. Ayun. Tanggalin ko na to para may space sa ibang barahan. I get a wish to fly. Ito ang gagawin yung dalawa kung bakit tumaan ka pa sa preparation, ganun. Kasi, ika-guide kayo ng heavenly realm. May nakatutok na liwanag, di ba? Poprotektahan kayo ng heavenly realm sa mga spirits, evil forces, mga negativities. Yung parang bawal sa inyo ng sumasalon ng negativities. Parang it turns negative energy into positive energy. Parang mga ganun yung bawal sa inyo. And gagamitin yung busilak na puso ninyo sa inyong mission together. The Father. Makipag-communicate. Hindi ako makapag-communicate sa God. Kundi, kasi may number 5 ito, communication. Maging strong kayo. Stable, secured. Powerful. And punta kayo sa gubat.
Ay, hindi. Kasi gubat to. um, hindi yun. Hindi yun ang sagot sa tanong ko. Napaka-strong nyo pag nasama kayong dalawa nitong taon. Powerful and strong. And matibay. And brave. Courageous. Stable, grounded, secured. Ito ang mission ninyo together. Kung bakit kayo pagsamahin, kung bakit namaan ka sa preparation, no? Bago ka kunin ito ng person mo na yan. Meron kang gagawin na kayong dalawa na confident kayo, positive, and mataas yung self-esteem, and colorful yung personality nyo. You're passionate, and strong, no? And courageous as well, na parang napakaliwanag. Hindi kayo madidestroy. Hindi kayo madidestroy kasi liwanag eh. Maliwanag kayo. Hindi kayo madidestroy ng mga dark forces. Mga ganun. Kasi maliwanag kayo, liwanag. Yung napakalakas yun, napaka-powerful yun. May gagawin kayo together nito. Na assertive din kayo at wala kayong doubt sa sarili nyo. You believe in yourself and napaka-flexible nyo din kasi may focus kayo. Ganun. Bold and daring kayong dalawa. Ayun, pag pinagsama kayo. O mag-introspect kayong dalawa eh. Pag nagsama kayo, mag-introspect kayong dalawa. Or more on kayo-kayo lang. Ganon. Or kayong dalawa palagi ang magkasama. Ganon. And then, meron kayong pag-aralan daw. Meron kayong pag-aaralan. Kaya para mag-introspect kayo more on tungkol sa spiritual. Meron pag-aaralan ninyong dalawa. Yan ang gagawin ninyo. Mag-aaral tungkol sa spiritual. May pag-aaralan kayo kasi may paggagamitan kayo naman. May gagawin kayo together. Alam na ng person mo at inantay niya din yun na may mission kayo together. Hindi naman daw sinabi sa kanya ng angels na may mission kayo together. Pero alam niya, pero masakap na intuition niya. Kasi sense niya. Narinig-rinig niya. Sa kutob niya. Ito din ang gagawin niyo, magpakatotoo kayo. Yung hindi niyo kailangan maglagay ng mask. Reveal niyo, totoo kayo. Kung ano yung mga pinadaanan ninyo, kung ano yung totoo. No? Mas pakatotoo kasi tinanggal yung mask, di ba? Or hindi daw. Hindi yung i-reveal niyo na hindi daw yun eh, na
tinanong ko na, you're here on earth because you have a mission. Hindi daw. Hindi ganun. So, ibig sabihin, hindi naman ganun. Kundi, hindi ganun ang sasabihin ninyo. Kundi, basta magpakatotoo kayo na pure, no? Pure. Pure intention ninyo, pure na hindi ka nagpe-pretend, hindi ka nagkukunwari, hindi ka naglalagay ng mga false mask, hindi ka naglalagay ng mask, hindi ka nagpe-pretend, hindi ka nagkukunwari, you're not fake. Yan. Ito din ang gagawin ninyo. Puti. Puting-puti din dito. Kasi sa liwanag to eh. Sa heavenly realm to eh. Kayo na side eh. Hindi sa darkness. Mga darkness yan, kulam, mangkukulam, yan ang kanilang gawain. Mangulam sila, yan ang kanilang mission galing kay sa mga demonyo. Yung mga mangkukula. O kaya gagawa ng mga spell kasi nainggit sila, na-insecure, o gagawa sila ng spell. Kulam, kaya mga bato ng palipadhan kasi na-insecure sila, na-inggit. Driven sila ng inggit, gano'n ang mga sa side ng darkness ng mga tao na nagpaanib na sa kadiliman. Pero siguro pwede pa naman sila magbago. Pero driven sila ng inggit nila at insecurities. Kaya nag-i-evil sila. Kayo, tingnan nyo, liwanag. No? Liwanag. Puti. Kasi yung mission ninyo ay galing sa God. Sa heavenly realm. Ayun, may gagawin kami. May ipapakita kayo. Hindi sa may i-reveal sa mga tao. Meron kayong gagawin ng mission ninyo na clear and sharp, and of course makikita sa inyo na you're courageous kasi nakita yung blue yung mata ng dragon dito na puti na. Parang ano to, parang feminine, masculine. Para kayong susi. Para kayong susi. Pag pinagsama kayo, para kayong susi. Napaka-powerful, napaka-strong, napaka-sharp, napaka-courageous. And pure. Susi kayo. Maging susi kayo pag pinagsama kayo dalawa. Susi. Kasamang gagamitin yung susi na yan. Susi ng end of the world para umpisa na yung actually nag-umpisa na eh yung yung end of time, nasa end of times na tayo, pero yung magsusi kayo sa end of the world, basta susi sa end of the world yun. Susi sa end of the world. Susi sa end of the world. So, nasa inyo na yan kung makaresonate kayo, no? General wording po ito. Susi sa end of the world. Yan, kayong dalawa. Para mabuksan na, umpisa na ang pag-destroy. Kasi ano naman talaga yun sa Biblia. At bago pa kayo gawing susi, talagang nakaplano na yan. Divinely orchestrated din. Mangyayari na talaga yan. 4 na lang yung nasa prophecy ata, yung nasa revelation, sa prophecy, na hindi pa nangyari. Bago dumating si Jesus Christ. Pag nangyari yung 4 na darating na si Jesus Christ. Diba? Yun ay napanood ko lang din sa YouTube. Sa YouTube ko yun alam. Sa YouTube ko yun panood. Para alam nyo, hindi ako nagmamarunong-marunungan. Pag alam ko, ay sabihin ko. No?
At kung saan ko man yun nalaman, yun na, sabihin ko saan ko nalaman. Sa YouTube. 4 na lang daw. Doon ko na At least hindi ako nagmamagaling-magaling. Pag hindi ko alam, ay sa YouTube ko nalaman yun. No? Hindi lahat ay alam ng isang tao. Kahit palabasa pa yan. Diba? Kaya maganda ay magbasa ng magbasa, magtanong ng magtanong. Hindi alam, magtanong. O kung hindi mo alam, kung pwede mo malaman through sa pagbabasa, magbasa. Kasi hindi lahat ay alam ng tao. Hindi kasi ako yung tao nagmamagaling-magaling o nagmamarunong-marunungan. Kung hindi ko naman alam. Kung hindi naman ako magaling dyan. Sasabihin ko totoo. Kung hindi ko alam yan. So yan. Dahil hindi lahat ay alam ko. Yan. Yun ay napanood ko sa YouTube. Na 4 na lang daw, no? Yung hindi pa nangyari. Pero pag nangyari yung 4 na yun, na nasa prophecy, 4 na lang daw eh. Ay narating na si Jesus Christ, sipin yung 4 na lang. Huh? 4 na lang. Madami na nangyayari na nasa prophecy. Ito nagustuhan sa'yo ng person mo. Kasi Diyos ka. Diba? Parang nanalangin siya dito. Parang nanalangin, may faith. May pananampalataya. Totoo yung pag nanalangin ka. Kasi truth to eh. Truth, color blue. You are true. Totoo. No? Pag nanalangin ka, totoo yung mga pinapanalangin mo, totoo yung sinasabi mo, totoo yung mga dinudulog mo, mga ganun lang. Ito din. Ito din ang gusto niya sa'yo. Kasi kabaliktaran, baliktad. Pero in reverse kasi ito eh. Kasi it's with the Ace of Swords. Cloud din yung isip mo na nalilito ka na may nadidistract sa isip mo. Yan din ang nagustuhan niya sa'yo na siguro kung gano'n mo na-experience mo ay ni-reveal mo yun. Hindi kayong tinatakpan mo yung mga weakness mo, yung mga di ba yung iba hindi nila sasabihin yun, no? Yung iba na kung mayroong mga nagpapaklaw din sa isipan nila na ayaw nila sabihin yung may mga pinagdadaanan sila kasi ayaw nila makita ng iba na weak sila, mahina, no? Vulnerable, na gusto nila makita ng iba strong sila, no? Yan. Pero nasa tao na kasi yun eh. Basta ito, yan daw na gusto niya din sa'yo na inaamin mo na minsan ay nalilito ka. Ganun. Hindi. Na may gumagawa ng deceit sa'yo, na may sinasabi ka na may gumagawa ng deceit. No. Na may gumagawa ng scheme sa'yo. Na may gumagawa ng scheme sa'yo. O baka nasabi mo yun sa kanya na o inaamin mo na
nalito ka, no, may nasabi ka sa kanya, may nagawa ka man sa kanya o sa iba, na nalito ka, naging clouded yung isipan mo, ganun. Yan, may gumawa ng scheme sa'yo, kaya ganun. Mga ganun ba? Mahalaga yun na sabihin yung totoo. Kung meron talagang gumagawa ng scheme sa'yo para yung katulad ng inuutosan kayo ng ganito, ganyan ang gawin mo, sabihin mo. O, kasi diretso yan sa ano eh, yung mga spell na ginagawa nila mga Latin, yung mga sinusent nila sa picture at sa pag nakita nila kayo o palipadahagin man o sa mga ganun. O kaya through anything na kung ano mo yung ginagamit nila, ginagawa nila. Na yung ginagawa nila sa inyo na scheme, may gumagawa sa inyo. Mas maganda magpakatotoo kaysa naman takpan nyo pa para at least alam ng person ninyo. Alam din ng ibang tao yung pinagdaanan ninyo o ng person mo. No? Na lahat pala yun ay kagagawa ng iba ng mga deceitful at mga deceiver. Kasi sa mundo to, hindi mo wala yan. Yung may mga deceitful at deceiver. May mga ganyan pa dito. Kasi di ba hindi pa nabago itong mundo to. May mga evil pa mga tao. May mga evil na mga deceit and scheme. Yan ang hilig nilang gawin. Yung mga evil tao man o kung ano man nila lang. Mas maganda yung magpakatotoo. Oh. Yun ang masasabing hindi perfect. Pero yung may scam ka, ay hindi mo masasabing hindi ka perfect nun. Hindi mo mairason pala na hindi ka perfect. Alam mo, masama yan. Alam mo, evil doing yan, yung mga scam ka. Tapos irason na, hindi perfect tao lang. Oy. Natukso na sa pera. Kaya pero yung scam na yan, pinagplanuhan yan. Pinag-isipan nila maigi yan bago nila gawin yan. Yung mga ganon. O, sample lang yan ha, yung scam and yung iba pa. Yung mga deceit and scheme nila. Pati yung mga sinad kayo ng spell kasi gustong iruin yung buhay mo, finances mo, o dahil nainggit, no? Dahil nainggit. O kaya isinisinil ka ng spell para ma-destroy ka o kung ano man. Sinasadya nila yun. Hindi mairason yung tao lang. No? Hindi perfect. Intentional yun eh. Lalo kung driven ang inggit niya. Insecurities, ay hindi makatirang rason talaga yun. Intentional yung mga ganon. Lalo na yung scam, pinag-isipan na maigi yan bago nila gawin yan. Talagang pang di-deceive, deceiver, talagang deceitful. Yung mga ganon. Greedy. Sa sign na greedy din. And evil yung mga scammer niya. Di ba yung mga greedy, hindi na makakapasok sa harian ng Diyos? Greedy yan eh. Pati yung pag may-ari nila gagawa na ng deceit scheme, mandi-deceive sila para makuha yung sa iba. Ha? Sign of greedy. Hindi makatwiran yun. Selfish. And baka yung mudyo pa sa kanya, inggit niya kasi may pera siguro ito ganyan, kaya gusto niyang scamin, mga ganun. Oh. O kaya ay, kahit yung mga utang ka na hindi ka magbayad. Kahit katawan ayaw mong bayaran. It's a sign of greediness. Panlalansin mo. It's deceit. Deceitful yung ganong tao. Deceiver. Kaya tinawag ng utang kasi babayaran. Diba? Kahit mabayad mo lang kahit katawan, ayaw mong bayad. Kaya gusto mag-deceive talaga. Panlansin. Kasi mira paging greedy niya.
O nainggit yan siya kaya ay magbayad para kung si Mission yung tangan niya. Hindi makakapasok sa karya ng Diyos sa mga greedy, ang masakim, ang ma-evil. Pero, sa tingin ko, hindi pa huli ang lahat para magbago. Yung mga hindi pa aware, no? Na mapunta para sa impyerno yung mga ganun. So, yan. Kasama yan sa teachings dito. Para aware din yung mga hindi pa aware na mapupunta para sa impyerno ay hindi magmamana ng karya ng Diyos ang mga ganun na klase ng tao. So, yan. Kung ganun ang mga gawain. Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Yan. Minsan makapagsalita ka na isang bagay, no? Na hindi mo naman ginagawa yun. Hindi mo naman sinasabi. O hindi ka naman gano'n. It's because of the spells. Latin kasi na ginagawa nila katulad ng batuin ka ng palipadhangin. Pag na-apektuhan ka ng palipadhangin, magsasalita ka ng walang kawawaan eh. Yan ang epekto nun. At inuutusan ka naman yan. Ano yung search nyo? Yung palipadhangin. Kung ano epekto nun. Ganyan nila ginawa nila dito sa akin na scheme. Deceit. Tahimik lang pero traitor pala. That's why alam ko yan. Experience ko rin yan. Kung ano epekto niyan. So ano yung ito na-exparte sa person mo. Yung parang yung mga sinisent ba? Yung mga sinisent nila na hindi yan orasyon. Mga wish nila. Sinisent nila ng wish. O hiniling nila. Through energy man, wish. Mga wish nila ay nire-reject yung person mo. Kahit yung wini-wish nila sa picture, pwedeng gano'n. O hinihiling nila sa person mo kung nakapag-usap sila sa person mo. Or kung hindi na gano'n, wala silang contact sa person mo, ay sa picture, wini-wish nila na ganito ganyan. So, wini-wish nila doon, nare-reject ng person mo yon. Etong para mawala ng boundary or guard itong person mo. Yun, mga wish ka nila para mamanipulan na yung person mo. Ganun. Makontrol nila yung person mo sa mga wishes nila. Hiniling nila siguro sa picture yan. Ginagawa nila. Kadalasan ganun. Page of Wands in reverse.
Madami ang mahatulan, madami ang, sabihin ko ba, napupunta sa impyerno. Dahil sa mga ginagawa nila, mga spell na yung pag-wish dyan sa picture. Isa din yan eh. Mirror yung selfishness ng iba, greediness, kaya nila ginagawa yan. Mirror yung inggit, gusto na kontrolin yung iba. O yung mga majowa, o yung mga nakadistin, o kaya yung buhay ng iba, yung isip ng iba, gusto na kontrolin. Isa yan, sa pwedeng sa dahilan para matapon yung kaluluwa ng isang tao sa impyerno. Lalo kung hindi nagbabago. Isa yan. Kaya ang dami yung mahatulan, no? Oh, justice, oh. Patience. Pero, may mga hindi na gumagawa niyan. May mga hindi na gumagawa. Oo, nagtagumpay sila na hindi na nila gawin yan. Hindi dahil sa panonood nila dito sa video ko, kundi dahil kinakarama sila. Dahil kinakarama sila eh. Kaya tumigil. Hindi dahil sa panonood dito sa video ko, natatakot. Ito hindi naman pananakot. Sasabi na dito ang totoo. Kaya inaalam yung totoo eh. Dahil kinakarama sila. Kaya tumigil. Parang nagkakaroon sila ng problema, atake yung isip nila. Bumabalik pala sa kanila. Bumabalik to sa kanila. Kaya tumigil. Yun, kinakarama. Bumabalik sa kanila. Ayun, tumigil. Mga bulong-bulong sa picture. Wini-wish na sa picture ng isang tao. Mga picture to na isang tao. May orasyon mo na yan silang yun. Tapos i-wish nila ganito, ganyan ang gawin mo. Isipin mo. Kalimutan mo sa person mo. Mga ganun. Ganun lang. I-ghosting mo sa person. Susula nila. Diretso subconscious sa mind ng person mo yun. Ganun yun. Isipin na ng person mo. Kailangan kong maging defensive. Kailangan kong depensa na sarili ko. Maging guarded yung person mo yan. Maging cold na sa'yo. Ganun yung epekto nun. Imbis na mag-take na action, hindi na siya mag-take na action. Napipigilan eh. Influensya niya yung utak niya eh. Ganun. Okay, sabihin na lang, mag-overthink ka na mag-overthink. Para mabaliw ka. Sabihin siguro na lang. Tapos, overthink ka na overthink para mabaliw ka. Hanggang sa mabaliw ka. Iisip na walang pinta. Ganun. Ano nangyayari? Sa mga hindi na gumagawa niya. Kasi bumabalik sa kanila kahit tumigil na sila. Sa kanila nangyayari. Para sila yun na kakaroon ng anxiety. Sila yung na-stagnant. Overthink ng overthink. Ganun ang nangyayari. So, ano bang reason ng mga to? Bakit sisrak pang ba ito ng spell? O sige sila gawa ng inuutos nila sa picture, mga ganun. Inggit. Pero tumigil na sila. Nainggit daw sila, nainggit. O, di ba? Rason pa lang nila, hindi na makatwiran. Oh my gosh. Pero kung hindi pa nakarma yan, hindi bumabalik sila, hindi yan sila titigil. Hindi yan sila titigil. Ibig sabihin, hindi sila nagbago. Kaya lang sila tumigil kasi bumabalik sa kanila. Hindi sila nagbago.
tumigil lang sila, pang-atake, pang-set, na gano'n. Kasi bumabalik sa kanila, nakakarama sila. Pero kung hindi yun bumabalik, patuloy pa rin nila yun. Kung hindi sila tinatamaan, kung hindi sila binabalikan, pagpatuloy nila yun. Hindi sila nagbago. Hindi sila transform. Hindi sila nagbago. That yung reason na inggit. Masamang tao ito mga to. Evil. Evil to. Kaya driven ang inggit nila eh. Yan ang sign ng evil na tao. Mangharm, gagawa ng deceit and scheme, or evil, or even witchcraft, dahil lang sa inggit nila. See? Hindi ko na kailangan magsasabi pa na kung ano pa na yung makaramdam sila ng takot. Sabihin lang naman yan, tinatakot sila. Bala ng God, no? Sa kanila, at reason pa lang nila ay hindi na makatwiran. Baluktot talaga. So, meron pa nga na sila una-una, mag-retardal sa inggit nila dahil na-insecure sila, na-inggit sila. Kadalasan naman na-insecure, gusto makipag-compete yan. Makipag-compete sila. Napaka-foolish. Pag alam nilang hindi nila kaya makipag-compete, pag alam nilang mas lamang ka, mahigit yung kakayanan mo, gagawa sila ng witchcraft, scheme, deceit, para i-ruin ka o kung ano man ang gagawin nila. O, diba? Very deceitful and evil. Ganyan ang kanilang gawain. Ano namang luka-luka? Luka-luka lang ba? Tapos mahilig pa rin sila manira. Sa kapwa din nila. Sa kapwa din nila, ganun din. Inggitira. At chismoso, ganyan. Pare-pareho utak nila. Mahirap lang kung pare-pareho sila mapunta sa apoy, sa impyerno. Kaya pare-pareho silang driven ang inggit nila. Kaya nagwagaw sila ng deceit and scheme. Nang-harm sila. Mahirap yun para sa kanila. Mahilig ko yan sila mambaliktad. Baliktad rin nila na ikaw ang masama. Ikaw ang evil. O ikaw yung makasalanan. Ikaw ang dapat makarma. Samantalang sila ang dapat makarma. At ang magawain naman yan, una-una yan sila. Mangbisit. Mangritar. Yan ang gawain nila. Tapos pag nagalit ka, ay, ikaw na kayo na masama daw. Magsisik na sila ng justice kasi nagalit ka. Dahil pinatulan mo sila. Inggit na inggit pa naman sila. Dapat hindi mo siya patulan. Hayaan mo lang daw sila gagawa ng deceit and scheme sa'yo. Dapat hindi ka magalit. Pag nagalit, masama ka eh. Ikaw na yung evil para sa kanila. Maghangad sila ngayon na makarma ka. Magkaroon ka ng bad karma. Ganyan ang ginagawa nila sa akin eh. Kaya ako nasabi yan. Dahil in-experience ko yan. Isa yan sa example ng wisdom na na-acquire ko. Isa yan sa na-acquire ko ng wisdom. No? Sa mga foolish na tao at evil na mga tao. Ano yung mga gawain nila? Yan. Kung wise ka, makaka-acquire ka din ng wisdom. Yan. Yan ang isang sample sa wisdom. Wisdom yan.
Dahil sa experience ko yun na acquire ko. Natutunan ko. Ayan. Uho ka. Yan ang wish ng person mo para sa'yo na may ma-separate sa'yo eh. Karelasyon mo, may karelasyon kang iba, or yung kahirapan, yung konti, malas, kamalasan. Yung konti yung pera mo, konti yung kinikita mo. Sumpa, siguro to. May sumpa. 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 Ayun ang gusto niya ma-separate sa'yo. Yung wish niya for you. Ma-separate yung sumpa sa'yo. Matanggal. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.